Muli, good morning mga minamahal. Kung saan mang dako kayo sa kapuluan ng Pilipinas, ay narito na naman tayo sa ating exercise for Christ. At nawa kayo ay nasa mabuting kalusugan at tayo'y nagwawalis ulit dahil umulan na naman kagabi dito sa Bulacan at maraming kalat na dahon at naipong tubig ulan dito sa rooftop. So pasalamat tayo sa Panginoong Diyos na muli ay nakita-kita tayo rito sa ating segment Exercise for Christ. Nangahulugan lamang mga minamahal na tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa atin na tayo'y pangalagaan niya. Bagamat yung iba sa ating mga kapwa-tao ay nasa pagdurusa marahil dahil sa kahirapan ng buhay ngayon dito sa Pilipinas. At habang tumataas ang inflation, bumababa naman ang halaga ng piso kumpara sa dolyar at sa iba pang foreign currencies. So sa pamumuhay natin sa araw-araw ay talagang kung ano lang ang makakayanan natin. Ang importante pagka makapagsahod ang mga kababayan natin na nagtatrabaho ay unahin muna ang mga pangailangan sa pamahay, pagkain, mga ulam, mga bayarin sa buwan ng electric bills, tubig, internet, kung ano pang mga bagay. At doon naman sa may mga pinag-aral ay talaga rin namang tiyaga lang na suporta sa isa't isa, sa pamilya upang mapangalagaan ang sarili. So mga minamahal, itong ating ginagawa Exercise for Christ, para ma-maintain po natin ang ating magandang kalusugan, may iwasan ng rayuma, diabetes, pagtaas ng pressure ng dugo, ma-maintain natin ang magandang sirkulasyon ng ating dugo para ang ating puso ay maganda ang kanyang beating. Ito may mga tubig, idilig ko muna dito. At tika muna pala at magbasa pala muna tayo ng salita ng Diyos. Basahin po natin itong nasusulat po ito sa ikalawang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 5. Kasi mga minamahal, nasa huling araw na po tayo, kaya ganito po ngayon ang ating naranasan
Ito ang sinasabi ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga unang mga Kristiyano. Ang sulat niya, ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito mga minamahal ang palaala sa atin ng Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay nasa mga huling araw na, at huwag kayong magtataka kung bakit napakagulo ng ating kapaligiran, sa ating bansa, sa iba't ibang lugar sa mundo. Dito lamang sa Pilipinas ay nagumpisa ang paghihirap ng mga tao dahil nga sa pagbaba ng halaga ng piso. Kumbaga, nabawasan ang kakayanan ng ating pera dahil mas mahal ngayon ang mga bilihin kaysa halaga ng ating pera. Bukod pa niyan ay sinabi nga ng Biblia, mapanganib sa huling mga araw. So, nabalitaan natin sa radyo at telebisyon, sa social media, iba't ibang mga aksidente, mga sakuna, barilan, patayan, hold-upan, kidnapping, no? Marami na yung kidnap. Maraming nawala ng mga bata, mga kadalagahan, kababaihan. Ibig sabihin, mga minor de edad, mga teenager, o mga may edad na. Walang pinipili ang mga nangyaring mga nawala ng mga tao sa ngayon na dapat tugunan ng pamahalaan ng ating mga kapulisan, at para maiwasan ang takot ng sambayan ng Pilipino. Kaya tayo, mga minamahal na kumikilala sa Diyos, ay kailan po nating manalangin palagi. Manalangin sa lahat ng oras, dahil sa puso lamang natin ang ating paghiling sa Panginoon, na ilayo tayo sa kapahamakan, sa mga ganitong pagkataon na sumagana na ang kasamaan. Yan pinakasumari ng ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Sumagana ang kasamaan. Mga tao, ang sabi, mga mayabang, matigas ang ulo,
mapagtungayaw, palabintangin. Magulo talaga. Lawlessness. Hindi sumusunod sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Kaya magulo, mga minamahal. Bakit magulo? Kasi po, ang naghari nga rito sa daigdig na ito ay ang mga bad angels. Ang pinagharian ng Diyos ay yaong mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan ang pinagharian ng Diyos. Pero ang sandaigdigan, ang naghari po niyan, dito sa daigdig, sa sanlibutan ito, ay ang Diablo. Kasi nga ang mga bad angels ay tinapon nga mula sa langit, dito tinapon sa daigdig. Kaya bad angels. Kaya ang tatahanan nila mga katawan ng tao. So isipin mo na lang, tatakbo na sa halos 9 billion. Mahigit 8 billion ngayon ang population sa ating daigdig. Ang tinapon ng mga angels, bad angels, galing sa langit, itinapon rito sa ating daigdig, 1/3 of the angels in heaven ay narito sa daigdig. At ang namuno po niyan ay si Satanas. Siya ang tinatawag na Diyos ng sanlibutan. So, lahat ng mga tao na hindi namumuhay sa salita ng Diyos, walang buhay espiritual, mga sanlibutan sila. Ibig sabihin, ang kanilang isipan hanggang dito lamang sa daigdig na ito. Hindi nila iniisip ang tinatawag nating afterlife, yung bang pagkabuhay muli mula sa mga patay. Kasi ayaw naman nilang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi natin masisisi ang iba, mga minamahal. Kaya tayo na sumasampalataya sa Panginoong Diyos, i-maintain lang natin ang manatili tayo sa ating panampalataya at mamuhay tayo sa kabanalan at nang hindi tayo mahiwalay sa Diyos. Dahil sa kung matukso tayo sa gawain ng sanlibutan, ang mangyari po niyan, makatulad tayo ng mga taong makasanlibutan. Mahiwalay tayo sa Diyos. Kaya ang iniwasan natin ang gumawa ng masama. Iyan ang ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga, tayo ay umiiwas tayo sa mga kaguluhan, umiiwas tayo sa mga kasamaan para ang ating pamilya ay magkaroon ng kapayapaan. Mapayapa ang pananahan dito sa mundong ito. Habang tayo ay nabubuhay pa. Kaya nga, ang ating buhay rito ay hindi lamang dito sa daigdig dahil ito sanlibutan. Kailangan i-develop din natin, no? Magkaroon tayo ng spiritual growth. So, habang tayo ay tinatamasan natin ang magandang kalusugan, kailangan pairalin din natin ang ating spiritual growth. Yan ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Nang sabi nga ng Biblia, iwasan natin ang gawaing masama. Dahil narito na tayo sa huling mga araw at kailangan natin na mamuhay patungo sa kabanalan. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong magsawa ng palaala sa ating sarili. Magbasa tayo ng Biblia, makinig tayo ng pangaral ng Ebanghelyo upang magkaroon tayo ng spiritual growth. Hindi tayo manatili sa pagiging baby Christian. Kailangan hantong tayo sa matured
Christian, na maunawaan nating mabuti ang layunin ng Diyos para sa ating buhay. So, ipanalangin natin ang ating kapwa, lalo na ang ating sarili, pamilya, mga kamag-anak, mga kapitbahay, ang ating mga namumuno sa ating bansa, mula sa barangay hanggang doon sa kaitaasang Pangulo ng Pilipinas, na nawa ay maging mapayapa ang kanilang isipan at mapalayo sila sa mga bisyo, graph ng korupsyon, addiction, pagnanakaw, pag-abuso sa kapangyarihan, na dapat sila ay susunod sa patakaran ng kabutihan. Dahil ayon sa Biblia, sila rin naman ay ministro ng Diyos para sa pangasiwa ng pangailangan ng sangkatauhan. So, ipanalangin natin sila na nawa maganda ang direksyon nila sa kanilang isipan upang ang ating bansa ay magiging mapayapa, maunlad. At kung maunlad ang bansa, maunlad din ang sambayanan. So tayo na mga sambayanang Pilipino na sumasampalataya sa Diyos, tayo ay magiging liwanag doon sa mga nasa kadiliman pa. Mamuhay tayo ayon sa kabutihan para yung mga tao na nandoon sa kadiliman, anong ibig sabihin ng kadiliman? Yung gumagawa ng masama ay matunghayan nila ang liwanag. Ano ang liwanag? Yung gawaing mabuti. Ang gawaing mabuti na itinuturo ng Diyos ayon sa kanyang banal na salita. So, tayo bilang mga tinatawag na mga mananampalataya, tayo ay mga anak ng Diyos. Kung isasabuhay natin ang salita ng Diyos, ang ating relasyon sa Panginoong Diyos, na tayo hindi mahiwalay sa Kanya, kasi isipin nyo na lang, sa dami na rin ng relihiyon, litong-lito na ang mga tao. Pero ang mahalaga, mga minamahal, diretso ang ating panalangin sa Diyos, doon sa langit. Kasi ang Diyos dito sa daigdig ay ang Diablo. So, dapat nakatuon ang ating panalangin doon sa kaitasan kung saan nandoon ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesus, na siyang nagkaloob sa atin ng biyaya ng panampalataya, pag-ibig. Namuhay tayo sa pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung ganoon sana dito sa mundo, wala sanang digmaan, wala sanang away, hindi sana mag-away ang mga tao. Dengan nga lamang itong daigdig ay nakatalaga na ito sa kapahamakan, na reserba na ito, mga minamahal, sa apoy. Ito kasi ang impyerno, ang daigdig. Dahil ang sa Diyos, pagdating ng Panginoong Hesukristo sa kanyang second coming, ay kunin niya lahat ang mga sumasampalataya sa kanya at dalhin doon sa kalangitan. Iiwanan po natin ang daigdig na ito. Kaya nga tayo ay mamamatay at
bubuhayin tayong muli pagdating sa second coming ni Lord Jesus. Yun ang ating pag-asa, mga minamahal. Yung mga tao na pinipili nila idaigdig, dito sila manatili. Hindi nila alam na ito palang daigdig ay susunugin. Ito kasi ang tinatawag na impyerno. Ano ang pruweba, mga minamahal? Kasi nga magkaroon ng digmaang pandaigdig. Sa digmaang pandaigdig, nuclear war na po yan. Lahat ng mga bagay ay masisira. Lahat ng mga bagay ay masusunog. Lahat ng mga bagay ay mamatay. Pati mga halaman, mga hayop. Paano mabuhay ang tao? Wala na siyang kakainin. Anong mangyari niyan? Magdurusa siya. Yan ang sinabi ng Biblia na darating ang panahon na yon na ibig ng tao na mamatay. Pero hindi darating sa kanya. Kasi nga, ang mga taong masama, ito ang kanilang tirahan, ang daigdig. Ibulid sila sa dagat-dagatang apoy. Bakit ito maging dagat-dagatang apoy? Di ba ang lawak ng karagatan dito sa daigdig? Di ba may mga langis po yan? Sa kailaliman ng dagat. Kaya pati tubig, sunog, matuyo po yan. Ano mangyari? Puro langis na. Ang masusunog, magsiputukan ng mga bulkan, ang mga lava. Kaya nga ang tawag dyan dagat-dagatang apoy ng asupre. Kasi magsiputukan ng bulkan, walang tigil. Nakikita naman natin, pagka bumabaha na ang lava, talagang apoy na dumadaloy. Sabay-sabay yan. Pagdating ng huling mga araw sa pagdating ng Panginoon Kristo. Ngayon pa nga lang nangamba na tayo. Kasi nga, sinabi rin niya ng Panginoon Kristo sa Mateo Kapitulo 24, yung buong kabanata ng Mateo 24, na mabalitaan natin, lindol, gutom, digmaan, lahat na ng kapahamakan. Ngunit ang ating pag-asa ay ang Panginoong Kristo. Kasabay naman ng mga ganong klaseng pangyari ay ang pangaral ng Ebanghelyo. Pero may katapusan po ang pangaral ng Ebanghelyo. Kaya kung sakaling may mangaral sa inyo ng Ebanghelyo, huwag kayong mainis. Ang sabagay, nasa inyo na yan. Kasi nga po, sa totoo lang, pag matigil na kasi ang pangaral ng Ebanghelyo, yun din ang panahon ng pagdating ng Panginoon Kristo. Kaya dapat magpasalamat ang sangkatauhan na meron pa silang narinig ng pangaral ng Ebanghelyo. See? Kaya ang sa atin lamang dito na tayo ay magpasalamat tayo na tayo ay nabubuhay pa. Kaya nga inaalagaan natin ang ating sarili. Tayo ay nag-exercise, kahit anong klaseng exercise, strolling, walking, biking, swimming. Ang iba ay nasa physical fitness, sa gymnasium. Lahat. Kasi nga, gusto nila na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang sakit. So, magpasalamat tayo. Kaya nga, itong segment natin ay exercise for Christ. Para po magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Para hindi po lalaki ang ating tiyan. Ano ha?
Masarap po mag-exercise mga minamahal. Basta ang kaya lang ng ating katawan, huwag din nating puwersahin, no? Ang katawan natin. Ang importante ay nakakahingal tayo. Kasi nga maganda ang paghingal. Yung bang hingal ng humihinga ka na hindi nag-abot yung hilinga mo. Yung tama lang. Kaya ang exercise, katulad nga ng edad ko ngayon, ano lang naman ito, mild exercise. Hindi katulad nung araw na kung anong mga gawain na physical. Pero sa ngayon, dahil sa mahigit 7 dekada na ang edad natin, sa awa ng Diyos, sa awa ng Panginoon, ano ha? Kaya alalay lang, mild exercise. So mga minamahal, good morning. Nawa, nasa mabuti kayong kalusugan. God bless us all. Praise God, hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabanon Jr. in our segment, Exercise for Christ. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord Jesus.